Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid, sa sulok sa daigdig. Maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan at pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo sa bawat pamamahay, puso't isipan ng bawat isa. Na magpasalamat po tayo palagi sa araw-araw sa ating mga buhay, sa ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, dahil binigyan tayo ng kalakasan sa araw-araw, no? Na pagkakataon na mapakinggan ang mga mensahe ng ating Diyos, ang mabuting balita, ang gospel of God's grace. So, last time, ang ating napag-alaman ay ang tungkol sa Old Testament and New Testament, na ito yung panahon ng law and grace, or dispensation theory of grace and dispensation theory of law. Na kapag grace, ito yung biyaya, regalo ng kaligtasan. Kapag regalo, hindi na kailangang bayaran o pagtrabahuan upang ating makamtan ang ating nais na kaligtasan. At ang regalong ito ng ating Diyos sa atin ay hindi lamang kaligtasan ang laman, kundi marami. At yan po ang ating lalakbayan ngayong araw na ito, ang regalo ng Diyos na mao si Kristo at ang natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na si Kristo ang regalo ng Diyos sa atin, at ang laman ng regalong ito ay ang natapos na gawa ni Kristo sa krus. Ibig palang sabihin, may ginawa si Kristo sa krus. At ano ang ginawa ni Kristo sa krus? Paano natin makakamtan ang laman ng regalong ito, ang tinapos na gawa ni Kristo, o paano natin makamtan ang finished work of Christ? Atin po itong paniwalaan, pananampalatayanan, at huwag nating pagdududahan. Ulitin ko lang po, atin po itong paniwalaan, pananampalatayanan, at huwag po nating pagdududahan. Ano ba ang basihan natin o proof tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus? Ang basihan po natin o pruweba ay kapag ang verse ay kumukonek sa krus ng Kalbaryo. No? So, tandaan po natin, kapag ang mga verses na ating mapakinggan ay kumukonek sa krus ng Kalbaryo, so ito po ang basihan na tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo, na ito nga ay totoo. At ang laman ng regalong ito ay hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi 5. 5 ang laman in one gift, 5 in 1. At ito'y sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi tayo kukulangin at hindi rin tayo lalabis. At ito'y magpakailanman. Ibig pong sabihin na si Kristo, kung ating tatanggapin, ating pananaligan, ay sapat na sa ating mga buhay. Na sa araw-araw, puno tayo ng pagpapasalamat. Nakulang pa nga ang salitang salamat. Thank you, Lord Jesus. No, kulang pa ang salitang thank you sa tinapos na gawa ni Kristo para sa atin, kung ito'y lubos nating mauunawaan. Amen? Thank you, Lord Jesus. So, ito po ang 5 laman ng regalo, ang 5 tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, or 5 finished work of Christ. Una po, tayo'y naligtas na habang panahon. We are eternally saved. Pangalawa, tayo'y pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Magpakailanman, we are forgiven all of our sins forever. Pangatlo, tayo ay naging katuwiran ng Diyos o pinaging banal ng Diyos. We became the righteousness of God. Pang-apat, sa pamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling sa ating mga karamdaman. We are healed by His stripes. And fifth, tayo'y lubos na pinagpala at pinaburan ng Diyos, or we are blessed and highly favored, or charito. So yan po yung 5
na tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, napaka malaking biyaya ito sa ating mga buhay, no? Na amazing ang biyayang ito, na ito'y mula sa ating Diyos. Amen? Thank you, Lord Jesus. So, ito pala yung laman ng regalo o ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus. At ang sinumang mananampalataya kay Kristo ay kakamtan lahat ito. Kaligtasan, kapatawaran, kabanalan, kagalingan, kasaganahan, magpakailanman. Amen. Thank you, Lord Jesus. So, ano nga po ulit ang basihan o proof tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Kapag ang mga verses na hango sa banal na kasulatan ay kumukonek sa krus ng Kalbaryo. So, tingnan po natin kung ito nga po ay kumukonek sa banal na aklat or sa Bible. So, ang una pong natapos o tinapos na gawa ni Kristo sa krus ay ang we are eternally saved or tayo'y naligtas na habang panahon. Episode 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen? Na dahil pala sa kagandahang loob ng ating Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ng ating pananampalataya. At kanino tayo mananampalataya? Sa ating Panginoong Hesukristo. At ang kaligtasan ito ay hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili. Hindi ito bunga ng ating mga gawa. Kundi ito'y kagandahang loob ng ating Diyos. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman sa atin, no? Na ano ba ang kagandahang loob ng Diyos para tayo ay makapasok sa langit? 1:6-40. Sapagkat ito ang kagandahang loob or kalooban ng aking Ama, ang lahat na kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Amen? Napakaganda po. Ito yung kagandahang loob ng ating Diyos, no? Na binigyan tayo ng pag-asa sa ating mga buhay. Binigyan niya tayo ng regalo na mao si Kristo. At ang ating kaligtasan ito ay tungo sa buhay na walang hanggan. Amen? So, naligtas tayo sa pamagitan na kagandahang loob ng Diyos. Na ano ang kagandahang loob na ito? Binigay sa atin si Kristo bilang regalo. Unang Korinto 1:18. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating naliligtas. Na ang sinumang itinakwil si Kristo, hindi tanggap si Kristo, hindi nananalig kay Kristo, hindi nagtiwala kay Kristo, na hindi kayang tanggapin na si Kristo na ang gumawa para sa ating kaligtasan, na kulang pa si Kristo kaya may kasamang gawa pa rin para maligtas. Ang mga taong ito'y naliligaw pa ng landas, no? Dahil para sa kanila ay kahangalan ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus, na hindi ka panipaniwala. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating naliligtas, para sa ating lahat na nananalig kay Kristo. Ito'y regalo sa atin, at isa ito sa laman ng regalo. Isa ito sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Thank you, Lord Jesus. Gawa 4:12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Napakalinaw po dito sa verse na ito, mga kapatid, na kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat wala ng ibang pangalan ang ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao natin, kundi ang pangalang Hesukristo lamang na ipinako sa krus at namatay para tayong lahat na nanampalataya sa Kanya ay magkamit ng kaligtasan.
Amen? Thank you, Lord Jesus. Sinong gumawa nito sa atin? Si Kristo. No? Sa pamagitan ng kanyang pagkamatay doon sa krus. Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Thank you, Lord. Kaya po ang ating kaligtasan ay biyaya, regalo, libreng kaloob ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At paano natin makamtan ang libreng kaligtasang ito? Ang biyaya o regalo, ang isa sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, atin po itong pananaligan, pananampalatayanan, at huwag po nating pagdududahan, na huwag po tayong mag-aalinlangan sa ating pananalig kay Kristo. Amen? So, ang ating kaligtasan pala ay kagandahang loob ng Diyos. At ito ay regalo. At si Kristo, ang regalong ito para sa ikaliligtas natin. Amen? Thank you, Lord Jesus. So, yun po ang unang tinapos ni Kristo sa krus. Ang tayo ay naligtas na dahil sa kanyang pagkamatay. Thank you, Lord Jesus. Pangalawa, we are forgiven all of our sins forever. Tayo pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. Na kahit future sins natin ay napatawad na. Can you imagine? No? Kahit yung kasalanan natin sa hindi pa nga natin nagawa, napatawad na pala lahat yun. Hebreo 9:12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Amen? Napakalinaw po na ang minsang pag-alay ni Kristo sa kanyang buhay para tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na. Sapat na ang dugo ni Kristo para malinisan ang ating karumihan, para mapatawad ang ating mga kasalanan. At hanggang kailan ang kapatawaran ito para sa ating mga kasalanan? Ito'y magpakailanman, na kahit future sins natin, napapatawad na dahil ito nga ay magpakailanman na kapatawaran. Amen. So, ibig pong sabihin na ang kasalanan natin ngayon, bukas, sunod linggo, sunod buwan, hanggang sa nabubuhay pa tayo ay napatawad na. Amen. Thank you, Lord. Kaya po amazing, kahanga-hanga ang regalo o biyaya na ito para sa atin, na si Kristo na po ang gumawa para tayo ay mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Thank you, Lord Jesus. At paano po natin ito makakamtan? Atin pong pananampalatayanan. Pananaligan si Kristo nang walang pag-aalinlangan. Hebreo 10:17, 18. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Thank you, Lord Jesus. Napakagandang verse po na ito, mga kaigsuunan. Kalilimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan, at hindi lamang pala kasalanan, pati ang ating mga kasamaan. Bakit nangyayaring kalimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan at kasamaan? Dahil tayo ay nananalig kay Kristo. Nagtiwala kay Kristo na ang kanyang dugo na nabubuo sa krus ay sapat para malinis ang lahat ng ating pagkakasala noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. At hindi lamang kalilimutan ng Diyos, kundi pinatawad na ang mga kasalanan nating lahat na nananalig kay Kristo, at hindi na kailangan pang maghandog ng kahit ano pa mang handog para sa kasalanan, dahil si Kristo ay sapat na para sa ikapagpapatawad
ng marami. Thank you, Lord. At yung minsang pag-alay ni Kristo sa krus ay minsan lang din po nating hingin ang kapatawaran na hindi na kailangan pang humingi ng sorry araw-araw sa Diyos, no? Just believe that we are forgiven forever. Yun lamang po. Paniwalaan natin na tayo'y napatawad na at tayo nga ay napatawad na sa lahat ng ating kasalanan. Na hindi na kailangan paulit-ulit na humihingi ng tawad sa Diyos. Dahil hindi naman paulit-ulit na inalay ni Kristo ang kanyang buhay. Dahil yung minsan na paghandog ni Kristo sa kanyang dugo ay sapat na para tayong lahat ay mapatawad. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hebreo 9:26. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siyang napakita upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kaya po, napaka-amazing ang biyaya ng kapatawaran na ito sa ating mga kasalanan, na si Kristo na po ang gumawa nito para sa atin. Dahil kung hingi tayo ng tawad, na every time na tayo ay nagkakasala, parang paulit-ulit nating ipinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo, no? Kasi noon, ang paghahandog ng mga Hudyo ay taon-taon mag-alay ng mga hayop para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. At ito'y may expiration, no? May hangganan. Kaya nga taon-taon. At ang kanilang mga kaloob at ahaing inihahandog doon ay hindi nagpapabanal sa sumasamba. Biruin mo. Handog ng handog, hindi naman pala sila na pabanal sa lahat ng kanilang mga ginagawa, no? Hebreo 9:7-9. Na hindi pala effective ang hain na yun o anumang kaloob sa tao dahil hindi pa rin sila matuwid sa mata ng Diyos. Na grabing alay taon-taon, so wala pala yung hindi effective. At hindi nalulugod ang Diyos dahil ito'y alituntuning panlabas na umiiral noon sa mga Hudyo. Ito'y alituntuning panlabas na umiiral noon sa mga Hudyo. Yan ay mababasa natin, Hebreo 9:10. Kaya po, ang kanilang mga kaloob at haing inihandog doon ay hindi nagpapabanal sa sumasamba. Na parang may naglulukuhan lang, na parang feeling nila napatawad na, pero wala eh. Kasi malinaw talaga dito sa Hebreo 9:7-9. Sa kanilang kaloob at haing inihahandog doon ay hindi nagpapabanal sa sumasamba. So, hindi nalulugod ang Diyos. Kaya sa ating mga buhay talaga, walang anumang gawa. Katulad nung sa Episo kanina, 2:8-9, walang gawa ng anumang gawa ng tao na ikaliligtas, ikapagpatawad sa ating mga kasalanan, kung hindi sa pamagitan lamang ng ating pananalig kay Kristo, na si Kristo na po lahat ang gumawa nito para sa atin. No? So dito, ang parang taon-taon nag-alay, pero hindi naman pala sila naging matuwid sa mata ng Diyos. No? Kaya po, ang kanilang mga kaloob at haing inahandog doon ay hindi nagpapabanal sa sumasamba. Dahil wala ngang anumang gawa ng tao ang ikapagpapatawad sa mga kasalanan, kasamaan. Yan yung sa Episo 2:8-9. Dahil naliligtas, napatawad ang tao dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Yan po dapat nating intindihin, unawain. Naliligtas, napatawad tayong mga tao dahil ito sa kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi sa ating mga sarili, hindi sa anumang gawa natin. Kaya ang tawag sa kaligtasan ito ay biyaya, grace. Biyaya ng Diyos, habag ng Diyos sa atin. Dahil lahat ng gawa ng tao, ang tingin ng Diyos dito ay basahan. Isaiah 64:6, lahat ng gawa ng tao, ang tingin ng Diyos dito ay basahan.
na sa lahat ng masama, makasalanan, basura ang tingin ng Diyos. Awit 119:119. Lahat ng masama, makasalanan, basura ang tingin ng Diyos. Lahat tayo makasalanan, nagkakasala. Kaya lahat ng ating gagawin para malugod ang Diyos ay basura, basahan sa mata ng Diyos. Kaya nga nakita ng Diyos na walang isa mang karapat-dapat sa paningin niya. Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya dito imulat na po natin ang ating mga mata, mga kapatid, mga kaigsuunan at buksan ang ating mga puso. Pananampalatayanan po natin si Kristo at ang natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil si Kristo lamang po ang natatanging handog na itinakda ng Diyos upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Roma 3:25. Si Kristo lamang po ang natatanging handog na itinakda ng Diyos upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Thank you, Lord Jesus. Roma 3:28. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Amen. Napakalinaw. Kaya sa ating pananalig kay Kristo, makamtan natin ang kaligtasan, kapatawaran at hindi ito sa ating mga gawa, kundi si Kristo mismo ang gumawa nito para sa atin na kalulugdan ng ating Diyos. Hebreo 11:6. Hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kaya po, pananaligan natin ang kagandahang loob ng Diyos, ang natatanging regalo na ibinigay niya sa atin sa sanlibutan na mao si Kristo at ang tinapos na trabaho ni Kristo sa krus bilang ito ang bagong tipan ng Diyos sa sanlibutan, ang bagong kasunduan ng Diyos at ito'y biyaya. Full grace gospel sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Thank you, Lord Jesus. Episo 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Amen. Thank you, Lord Jesus. Napakadakila ng kagandahang loob ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Yung dakila ang kanyang pag-ibig sa atin, no? Binigay si Kristo, nako, tapos pinako sa krus, namatay. Ang purpose noon para lahat ng nananalig kay Kristo ay mapatawad, maligtas, makarating sa kanyang kaharian, makaangkon sa buhay na walang hanggan. Unang Juan 2:2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Amen. Amen. Na kahit hindi pa ipinanganak, napatawad na ang mga kasalanan, ang kanilang mga kasalanan, ang ating lahat na mga kasalanan. Thank you, Lord Jesus, sa ginawa mo para kaming lahat ay mapatawad. Salamat sa biyayang ito, Lord Jesus. Thank you, Lord. Roma 8:1. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Tanong, sister, paano kung nagkasala ako sa aking kapwa? Napatawad na ba ako sa Diyos? Tandaan po natin mga kapatid, anuman ang ating nagawang kamalian sa ating kapwa o kasalanan natin sa tao, ito'y napatawad na sa ating Diyos dahil doon sa tinapos ni Kristo sa krus. Si Kristo na po ang gumawa nito para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ngunit, may malaking ngunit dito. Ngunit doon sa nagawan mo o natin ng kasalanan sa tao, doon tayo nagkakasala. Sa ating kapwa tayo nagkakasala. Doon tayo dapat humingi
ng kapatawaran at hindi sa Diyos. Amen? Ibig pong sabihin, nagkasala ka ni Martha, kay Martha ka humingi ng tawad. Pero kung lubos nating maunawaan ang gospel na ito, ang full grace gospel, parang mahiya na po tayong gumawa ng kasalanan dahil po grabing paghihirap na ni Kristo. Sobrang sakit ang dinanas ni Kristo. Nilatigo, pinarusahan, pinasan ang krus ng ating mga kasalanan, pinako, namatay para lamang tayo mapatawad. 'Di ba napakabuti ng Diyos sa atin? Tapos gantihan natin ng hindi magandang gawain. Kaya po pagbungahin natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Pagbungahin po natin ang ating mga pananampalataya, mga bungang espirituhanon. Galatia 5:22-23. Subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. So ito po yung mga bunga, no? Na mga espirituhanong bunga, gawain. So ito po yung works natin para sa ating kapwa, para wala po tayong kagalit o kaaway. Halimbawa, kapag binato mo ba ng pag-ibig ang iyong kapwa, ang ganti ba sa'yo ay galit? Siguro naman hindi. Kaya po, ang mabuting gawa natin ay para sa ating kapwa. No, hindi na para sa Diyos, sa ating kapwa, kasi ang gumawa na para tayo'y mapatawad sa Diyos, di maliligtas pa sa mata ng Diyos, no? Ay si Kristo na ang gumawa lahat nito para sa atin. So hindi po natin kailangang good works para sa Diyos, dahil si Kristo na po ang gumawa nito sa atin para malugod ang Diyos. Ang atin manampalataya kay Kristo at sa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya ito'y tinatawag na biyaya. Wala tayong gagawin, manampalataya kay Kristo, tayo ay napatawad na, pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pero doon sa nagginawa natin ng kasalanan, doon tayo humingi ng tawad. Kaya mas mainam na umiwas na lang sa pagkakasala, no? Para why trampas ang buhay ba? Para po kanino ulit ang good works natin? Ang good works po natin ay para sa ating kapwa. Dahil kung lahat ng tao sa buong mundo nananampalataya kay Kristo, walang away, walang gulo sa earth. Wajay away, no, hapsay ang buhay, matiwasay ang pamumuhay nating lahat. Na peaceful everyday lamang ang ating buhay sa araw-araw. Amen? Thank you, Lord Jesus. Kaya yung good works natin, ulitin ko lang po, ay para sa ating kapwa. Dahil tayo ay very good na sa mata ng Diyos. At sino ang gumawa nito? Ang ating Panginoong Hesukristo dito sa krus ng Kalbaryo. Amen? Thank you, Lord. At ang pangatlong tinapos na gawa ni Kristo, or pangatlong works ni Kristo dito sa krus, we became the righteousness of God. Tayo ay naging katuwiran ng Diyos, o tayo ay pinaging banal ng Diyos. Roma 5:17. Dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa pa ng isang tao na si Kristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Na sa pamamagitan pa rin ni Kristo Jesus, tayo itinuring ng Diyos na matuwid. Si Kristo pa rin po ang gumawa para maging tuwid tayo sa mata ng Diyos. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kung ang kaligtasan at kapatawaran ay libre, regalo, ganun din sa pagiging banal. Ito'y libre din, biyaya. Ang ating gawin, have faith to Jesus alone. Just believe. Paganahin natin ang ating pananampalataya. Amen? Roma 10:4. Sapagkat si Kristo ang hangganan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Sa English,
Christ is the end of the law, so that may be righteousness for everyone who believes. No? So si Kristo na ang end ng law, na siya yung hangganan ng kautusan upang ang sinumang sumampalataya kay Kristo ay ituring na matuwid ng Diyos. Amen. So malinaw po na si Kristo pa rin ang gumawa para maging banal tayo sa mata ng Diyos. At ito'y pangatlong laman sa regalo na ating tinanggap mula sa Diyos, na kahit pagiging matuwid natin, si Kristo pa rin ang gumawa. Amen. Roma 4:5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling gawa, kundi sumampalataya sa Diyos na mapawalang sala sa makasalanan, ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Na hindi dahil sa gawa ng tao siya mapawalang sala, kundi sa pananampalataya kay Kristo, sa tinapos na gawa ni Kristo, at siya, tayo, ay itinuring na matuwid ng ating Diyos. Amen. 2 Korinto 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Na si Kristo yung banal at tayong mga tao ang makasalanan. Ang nangyari, noong nakapako na si Kristo sa krus, nagpalit tayo at si Kristo. Si Kristo na ang makasalanan at tayo na makasalanan ay naging banal sa mata ng Diyos. At ang tawag ng iba dito sa sitwasyong ito ay divine exchange. So nagpalit na si Kristo yung banal, tayo makasalanan, pero nung ipako na si Kristo sa krus, siya na yung makasalanan at tayo na yung naging banal sa mata ng Diyos. Na ito'y dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So hinayaan niya na si Kristo ang magdusa para sa ating mga kasalanan upang maguntuwid tayo sa harap ng Diyos. Biruin mo yan, hinayaan niya ang kanyang bugtong na anak na magdusa doon sa krus, no? Upang maging tuwid tayo sa kanyang mga mata. Thank you, Lord. Hindi ba tayo tatalon sa galak o iiyak sa tuwa na ang pagiging matuwid o banal natin ay si Kristo na ang gumawa, at ito'y biyaya, regalo ng Diyos sa atin. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kaya napaka-amazing ng biyayang ito, no? Ang atin, pananaligan natin ito nang walang pag-aalinlangan, na magtiwala tayo kay Kristo at sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tsaka lahat malinaw, may mga verses ito na magpapatunay na kumukonek lahat sa krus ng Kalbaryo ni Kristo ang ating nilalakbay ngayon. Hebreo 10:10. Sa pamagitan ng kalooban niya, tayo ay ginawang banal sa pamagitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. Amen. At hanggang kailan daw po tayo maging banal? Magpakailanman. Thank you, Lord Jesus. Walang expiration. At sino po ang inalay para tayo'y maging banal? Si Kristo. Si Kristo po ang naging hain, naging alay para tayo'y mapaging banal magpakailanman. At saan po inalay ni Kristo ang kanyang katawan? Sa dakong kabanal-banalan, doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, na kulang pa ang pagpapasalamat na ating ibalik sa Diyos dahil sa kagandahang loob na ito, na tayo makasalanan, pero lahat inako ni Kristo. Tapos yung iba hindi maniwala, itatakwil pa si Kristo, no? Thank you, Lord. Efeso 1:4. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, at upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Napakaganda po ng verse na ito.
na bago palikhain ang sanlibutan, tayo'y pinili na ng Diyos upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo. Amen. Unang Korinto chapter 1 verse 29 to 31. Kaya't walang sinumang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Amen? Kaya nga tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang ipagmamalaki niya'y ang ginawa ng Panginoon. Amen. Kaya lahat sa araw-araw ng ating mga buhay ay si Kristo ang ating itataas. Si Kristo ang ating ipagmamalaki at hindi ang ating mga sarili. Si Kristo ang ating higit pasasalamatan. Dahil sa Kanya, tayo'y naligtas, tayo'y napatawad na, at tayo'y pinaging banal sa mata ng Diyos. Pilipos 3:9. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Nasa ating pananalig kay Kristo, tayo'y naging matuwid at hindi ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi ito'y buhat sa Diyos, mula sa Diyos, at ito'y biyaya mula sa Diyos. Regalo, walang bayad. Ibig pong sabihin, hindi na natin kailangan pagtrabahuan pa dahil si Kristo na po ang gumawa nito para sa ating mga nagtiwala kay Kristo sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord. Romans 6:22. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinunga nito'y buhay na walang hanggan. Amen. Nakakalula, nakagandahang loob nito para sa atin mula sa Diyos. Pinalaya na tayo mula sa kasalanan, mga kapatid. Tayo'y ligtas na forever, napatawad at pinaging banal magpakailanman, at ang patutunguhan nito ay buhay, buhay na walang hanggan. Amen. Thank you, Lord Jesus. Napakadakila ng pag-ibig at habag ng Diyos sa ating lahat. Binigyan niya tayo ng regalo, at ang regalong ito ay si Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko man kayo nakikita o nakikilala, ako'y nagpapasalamat at nananalig sa ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na mabuksan ang puso't isipan ng bawat isa at tanggapin si Kristo ng buong puso at walang pag-aalinlangan upang ating makamtan ang kaligtasan, kapatawaran, kabanalan tungo sa buhay na walang hanggan, tungo sa kaharian ng ating Diyos. Amen. So, nakatatlong tinapos na gawa na tayo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, no, mga kapatid. At lahat ng ito ay malinaw na kumukonek sa krus ni Kristo. Ang mga verses dito. So, yung unang tinapos na gawa ni Kristo, tayo naligtas na. Habang panahon, we are eternally saved. Pangalawa, na tinapos na gawa ni Kristo sa krus, tayo pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Magpakailanman, we are forgiven all of our sins forever. At ang pangatlo, tayo'y naging katuwiran ng Diyos o tayo pinaging banal ng Diyos. We became the righteousness of God. Amen. At ang lahat ng ito ay ating ipagpapasalamat sa Diyos. Dahil wala tayong ambag isa man, no? Na si Kristo lahat gumawa nito para sa atin. Na napakalinaw. Umangkas lang tayo sa tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo dahil ni isang tao walang kakayahan na mapatawad, maligtas, mapaging banal sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga sarili, no? Sa pamamagitan ng ating mga gawa.
At ang tawag dito ay biyaya, regalo, full grace gospel of God, na si Kristo lahat ang gumawa nito para sa atin. Amen. Thank you, Lord Jesus. Napaka gandang pagnilay-nilayan ang mensahe ng ating Diyos na ako'y nagpasalamat at nananalig sa ating Panginoong Jesucristo nang bawat isa ay mapakinggan ang boses ng Diyos, mapakinggan ang mensahe ng Diyos ngayong araw na ito, ang biyaya mula sa Diyos, ang habag ng ating Diyos sa atin na kahit tayo ay makasalanan, pero binigyan niya tayo ng pag-asa, binigyan niya tayo ng regalo na mo si Kristo, na ang sino mang tumanggap kay Kristo, kailanman ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng kaligtasan 24/7 ng ating mga buhay. At ito'y tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you, Lord Jesus. At ang pang-apat, no, na tinapos ni Kristo, at ang pang-5 na finished work of Christ sa krus ay ating lalakbayin sa susunod nating pagtitipon dito sa gawain ng ating Diyos sa social media. Maraming salamat mga kapatid, saan mang sulok sa daigdig kayo ngayon, na patuloy lang po tayong magbasa ng banal na aklat dahil ito ang ating mapa tungo sa kaharian ng ating Diyos sa langit. At ang ating mga bunga at ang mga bunga ng ating pananampalataya, ito yung maging kompas ng ating buhay para hindi tayo maliligaw ng landas sa araw-araw na ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Amen? Thank you, Lord Jesus. So, yun lang po mga kapatid. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa lahat po ng nag-views, lahat po ng nakapanood sa gawain sa Iglesia ng ating Diyos dito sa YouTube, sa Full Grace Gospel TV 18. Maraming salamat po. Naway ang lahat lubos maunawaan ang mensaheng ito, ang kaligtasan, ang kapatawaran, ang pagiging banal ng bawat isa sa atin, na si Kristo lahat ang gumawa nito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Thank you, Lord Jesus. Charito po sa ating lahat. Tayo'y lubos na pinagpala at pinaburan ng ating Diyos. Amen. Thank you, Lord Jesus.